Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po tayong lahat. Muli po, magandang gabi po sa atin pong lahat. At ako po ay natutuwa sapagkat sa kabila po ng maulan na panahon, ang rami po natin sa unang simbang gabi na ipinagdiriwang po natin dito po sa atin pong lugar. Ang atin pong pagbasa sa mga araw na ito ay ang pagpapatuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. At sa pagkakataon pong ito, si Jesus po ay nalungkot sapagkat sa mga kabalintunaan ng mga tao. Inihambing niya ang mga tao na katulad na naglalaro sa plaza. Tumugtog ang plauta, ngunit hindi sumayaw. Nanambitan, ngunit hindi tumangis. Lagi pong may pagsasalunghatan o contrary to each other, na sa bawat suwestyon na inihahain nila, hindi ginagawa. At sa bawat ibinibigay, laging mayroon pong nakikitang pagkukulang. Mayroon pong dalawang bagay na makapupulutan natin ng aral sa mga pagbasa. Una, huwag sumalunghat sa tama. Sa unang pagbasa, sinabi ng Panginoong Diyos, tuturuan kitang umunlad at papatnubayan kita saan ka man magpunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Ang kabutihan po ng Diyos Ama ay wala pong hanggan. Sa lumang tipan po, marami pong kababalaghan ang ginawa ng Diyos Ama upang makita ng tao ang kanyang kabutihan. He sends us prophets and kings. He gave laws and commandments para maging maayos at matiwasay ang kanila pong buhay. Pero ano ang ginawa ng mga tao noon? Naruroon ang pagsuway at ang pagsalunghat sa katotohanan na ipinakita ng Ama. At sa pang-araw-araw po natin buhay, mga minamahal kong kapatid, ilang beses po ba tayong sumalunghat sa katotohanan? Noong ako po ay nasa pre-diaconal program, meron po akong community na napuntahan. At ang community po na iyon ay magdiriwang po ng Parade of Saints. So ito po ay nangyari po sa kanila po sa parokya October 30 po, neto pong taon po na ito. So ang sabi ko po doon sa isang sakristan, nakita ko po kasi isang sakristan, sabi ko po sa kanya, kapatid, sumali ka sa Parade of Saints. Magbihis ka ng katulad ni San Francisco ng Assisi. Bagay po kasi talaga sa kanya yung San Francisco ng Assisi. Kaya po, tinutulak ko po siya na sumali po sa Parade of Saints at magbihis ng San Francisco. Pero ang sabi po sa akin ng community organizer, brother, meron na pong ibinigay sa amin, may nakaasay na po sa amin ng mga santo na amin pong ipaparada sa araw po na iyon. Pinakita po niya sa akin yung mga listahan. Nung nakita ko po yung listahan, ang nakita ko po, meron pong muling pagkabuhay. Sabi ko po doon sa community organizer, alam niyo po ba na ang muling pagkabuhay ay hindi po santo? Alam po namin, brother. Kung alam ninyo bakit naririyaan at nakasulat sa inyong listahan. Alam po ba yan na nanunungkulan sa parokya? Alam po, brother, sapagkat yung liturgist po namin ang nagsabi at nagsulat na ito. Alam po ba ni Father? Panigurado po ako, alam po ni Father. Sabi ko po sa kanya, titindig ako sa katotohanan, hindi iyan alam ni Father.
Doon po sa punto na nagkausap po kami ni Father, sabi ko, Father, may concern po ako about sa Parade of Saints. Kasi po yung isa po sa community po natin, meron pong pagkabuhay. Sabi niya po sa akin, bakit nagkaganon? Hindi ko po alam, Father. Ang sabi po sa akin ni Father, si Jesus na nga, ang buhay na nga ni Jesus, at si Jesus ang pumipili ng mga tao upang magkaroon ng santo. Sabi po niya sa akin, sige, tawagin mo yon, ipapalitan mo ng ibang santo. Ang sabi ko po doon sa community organizer, kahit po hindi po kayo pansinin ng mga taong nakapaligid po sa inyo, dahil sa pagsasabi mo po ng katotohanan, titindig at titindig ka sa katotohanan. Hindi mo kinakailangan salungatin yung katotohanan, lalo't kung alam mo na ang katotohanan na ipinapahayag mo ay walang iba kung hindi si Kristo. Huwag kang matakot na ipahayag ang katotohanan. At ganito po tayo minsan, minamahal kong kapatid. We compromise the truth because nahihiya tayo sa mga kaibigan o mga kakilala natin. But always remember, my dear brothers and sisters, ang taong namumuhay sa dilim ay takot sa liwanag na hatid ni Kristo. Kaya naman po, suriin natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay sumasalungat sa katotohanan. Suriin po natin ang ating po mga sarili kung tayo ba ay patuloy na nabubuhay sa tama na inaalok ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung mayroon po tayong natatanaw na liwanag, let this be our reminder to ourselves that God calls us to remain in truth. Hanggat meron po tayong nakikitang liwanag na mula po sa Diyos, inaanyayahan po tayo na manatili sa katotohanan na hatid ng Diyos sa atin pong buhay. Ang una, huwag sumalunghat sa katotohanan. Ikalawa, huwag maging judgmental. Huwag maging judgmental. Sa mga pagkakataon po natin at sa panahon po natin, kapag meron po tayo nakikita na bago sa atin pong community, kapag meron po tayong nakikitang ibang tao na nakakasama po natin sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay at hindi pa po natin nakikilala ano po ang ginagawa po natin, ibinabox na po natin sila o ikinakahon na po natin sila, hindi na po natin sila hinahayaan na magpahayag ng kanilang sarili at ng kanilang damdamin. Kaya po, tumitigil at nagkakaroon po ng hadlang ang pakikipagrelasyon po natin sa ibang tao dahil sa atin pong pagiging bias sa kanila. Halimbawa po, kaya po kakaunti ang mga naglilingkod sa atin po sa simbahan dahil ang iniisip po natin, kapag ang isang tao ay pumasok bilang isang lay minister, ang sasabihin po ng mga kanyang kaibigan at nakakasama po noong panahon po na iyon, ay yung kaibigan natin, yung katongitan natin sa kanto dati, yung kainuman natin na umuuwi na hating gabi, nakita na natin naglilingkod sa simbahan bilang lay minister. Yung nakakachismisa natin sa kanto, umagang-umaga, ngayon nagpapahayag na ng salita ng Diyos. Hinuhusgahan na po natin sila at hindi po natin nakikita yung pagbabalik loob nila para ialay ang kanila pong mga sarili sa paglilingkod po sa Diyos at sa simbahan. Ganyan po yung ginagawa natin,
Hinuhusgahan po natin ang isang tao base sa atin pong mga nakikita. Kaya po sa mabuting balita, inihayag ni Jesus na si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at idinugtong pa po ni Jesus na ang anak ng tao ay kumakain at umiinom kasama ng mga kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Ganito po yung pagkikritiko ng mga Hudyo kay Jesus at kay Juan, na hindi na po nila nakita ang mabuting ginawa ni Juan sa paghipo ng mga puso ng mga tao na iyon upang mapalapit sa Diyos. At hindi po nakita ng mga Hudyo ang ginawa ni Jesus na pakipamumuhay sa mga taong makasalanan, sa mga taong mga may hirap at mga may sakit, na nagdala sa kanila ng pagbabago ng kanilang pong buhay upang makilala ang Diyos at ang pag-ibig, ang pagpapatawad na hatid ni Kristo sa kanila pong buhay. Ganito din po tayo, mga kapatid, na sa paglapit po natin sa simbahan, na sa pagdalo po natin ng banal na Eucharistia, hindi naman po sinabi sa atin ng Panginoon na, bakit ka naririto, di ba nagkasala ka kanina? Bakit ka naririto, di ba chinismis mo yung kapitbahay mo? Bakit ka naririto, inaway mo yung taong mahal mo sa buhay? Hindi po ganon ang ginawa ng Diyos, ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kung hindi po ang ginawa ng Diyos, niyakap, pinatawad, pinatuloy po niya tayo sa simbahan po na ito upang makita ang pag-ibig niya para sa bawat isa po sa atin. Hindi po tayo hinisgahan ng Panginoon. Kaya po, wala po tayong karapatan na husgahan po ang atin pong mga kapwa base sa nakikita po ng atin pong mga mata. Ito po yung mga paalala at mga hamon po na ibinibigay po ng mabuting balita sa bawat isa po sa atin. Na ang panghuhusga sa ating kapwa-tao ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang buong buhay. At ganito na po ang nangyayari sa atin pong paligid, sa atin pong mga kabataan, sa atin pong mga anak, sa atin pong mga magulang. Ang tanong ko po, kailan niyo po huling kinamusta ang inyo pong mga anak? Kailan niyo po sila huling kinamusta na kamusta na ang kanilang pong pag-aaral? Kailan niyo po sila huling kinausap upang kamustahin ang kanila pong mga buhay-buhay? Kailan niyo po sila kinausap at tinanong, anak, ano ba ang problema mo? Bakit ka nagkakaganyan? Kailan niyo po sila huling tinulungan sa kanila pong pag-aaral na, anak, ano ba ang kaya namin ibigay? Ano ba ang kaya naming itulong? Ano ba ang kaya naming ituro sa inyong pinag-aaralan? Ngayon po, ang mas sinasabi na po natin sa mga anak, sa atin pong mga kabataan, ano ba ang problema mo sa buhay? Bakit nagkakaganyan ka? Hindi mo tularan ng kuya mo na nagsisikap sa pag-aaral, na napag-aral niya ang kanyang sarili at nakapagtapos na mayroong award. Bakit hindi mo tularan yung bunso natin anak o yung bunso mong kapatid na consistent na honor student sa kanilang eskwelahan? Idinidiin pa po natin ang kanilang mga sarili dahil sa nakikita po nating mali na ginagawa ng atin pong mga anak. We put their lives in danger because of our wrong judgment to them. Nakasisira na tayo ng buhay
ng mga tao. At sa huli, mga minamahal kong kapatid, habang tayo po ay naghahanda sa pagsilang ni Jesus, ang dakilang manunubos, inaanyayahan po tayo na huwag sumalunghat sa kalooban ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Let the will of the Lord reign in our hearts. Huwag tayong mapanghusga sa kapwa, sapagkat sabi ko nga po kanina, sa tuwing tayo ay dadalo sa banal na misa, sa tuwing tatanggapin natin ang katawan at dugo ni Kristo sa sakramento ng Eucharistia, tinatanggap tayo ng Panginoon, niyayakap tayo ng Panginoon ng mahigpit na mahigpit, ipinatutuloy tayo ng Panginoon sa lugar na ito para sabihin sa atin, tanggap kita kahit na sino ka. Kahit na nagkukulang ka, kahit na nagkakasala ka, mahal kita sapagkat yan ang gustong iparamdam ng Diyos Ama sa bawat isa po sa atin. Kaya ang pagsilang ng atin pong Panginoong Jesucristo, ang hatid po ng dakilang manunubos sa bawat isa po sa atin, ang makita at maibigay sa bawat isa po sa atin, ang tumingin sa atin pong kapwa, katulad ng pagtingin ni Jesus sa bawat isa po sa atin. Ang mata ni Jesus na maawain, hindi po nanguhusga at handa pong magpatawad sa bawat isa. Amen.